Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo'y aming makasama muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Binabati natin ang ating mga tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Radio Station 89.1 sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, sa mga taga-Lumbanao, sa mga taga-Iloilo, Simbalo, Mantique, sa Panikihan, Gumaca, Quezon, sa Sipokot, Camarines Sur, sa South Caloocan District, sa Lucena City, sa Ojongan, Romblon, Oriental Mindoro, North Caloocan, Urdaneta, Pangasinan, Victoria, Sual, Pangasinan, sa Pasig City, sa Binangonan, Rizal, sa mga kapatid dyan sa Signal Village Church na si Brother Belford. Ngayon din, binabati natin ang ating mga taga-subaybay mula sa Ibayong Dagat dyan sa Toronto, Canada, sa UK, sa Tokyo, sa Japan, sa Prince George, British Columbia, Canada, sa Lodi, California, sa Melbourne, Australia, sa Pennsylvania, USA, sa New Zealand, sa Paris, France. Sana'y pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito, sama-sama natin bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan natin ng mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin na hindi lamang kalaman, kundi mas malalim pa sana na pagkakilala natin at higit pa sa pag-ibig sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Sa ating paglalakbay ng ating pag-aaral ngayong oras na ito ay makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin natin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Mabuti po, Pastor Joles, Pastor Ray, sa biyaya ng Panginoon. Nais ko lang batiin si Brother Rena Danny Valdez, dyan po sa Alexandria, Louisiana. Sabi niya sa communication niya ay malamig doon, pero nanonood pa rin siya ang mainit na pabalita sa oras ng pag-aaral. So, magandang araw po sa inyo dyan. At aking ding pong binabati si General Arnie Emok. Yan, siya po ay retired na at still active in the work as missionary work. At si Pastor Bonifacio Itcoy. Yan. Yan po yan ay nagsasama po sila dyan sa clinical pastoral education. At sa lahat po ng mga nanonood, saan man kayong dako na napapanood po itong programang ito, nawa ang blessing ng Panginoon ay maranasan po ninyo. Amen. At syempre, kasama din natin si Pastor Relino Urbi, ang Sabbath School at Personal Ministries Director ng Southern Luzon, Philippine Union Mission. Pastor, kumusta kayo? Napakagandang araw ng pag-aaral, mga kapatid, Pastor Jules, Pastor Marvin. Binabati ko ang lahat ng mga kapatid natin mula sa SLPUM, ang ating presidente si Pastor Jerry Cahobe, sekretary natin si Pastor Danny Piegas at ang ating buting treasurer, si Sir Josue Popwe Jr. At patuloy na sila ay sumusuporta sa gawain at sinusulong ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Lahat ng mga nakikinig at sumusubay sa programang ito, pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Amen. Tayo ngayon ay nasa unang trimestre pa rin sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat Pinagkaisang Langit at Lupa, si Kristo sa Filipos at Colosas. Tunay na kamangha-mangha ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon tayo maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng ating leksyon. At inihikayat kong lahat na ilabas ang inyong mga Biblia at sumunod sa ating pagbubulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo'y gabayan ng Espiritu Santo,
tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Ray na pangunahan tayo sa ating panalangin. Tayo manalangin, mga kaibigan. O Diyos, sa manaming banal, sapagkat kayo ang lahat sa amin. Kinikilala namin na kayo ay aming buhay na walang hanggan, tagapagligtas at nagkakaloob ng kailangan ng bawat isa. O Diyos, narito ang bawat isa sa amin. Tinatagubilin namin ang aming buhay sa inyo, na nawa ay magkaroon kami ng karunungan sa aming pag-aaral sa oras na ito. Pagpalain niyo ang bawat isa. At ang ministeryo ng Banal na Espiritu ang aming maramdaman, maunawaan namin ang iyong mga salita. At kung anuman ang nais niyong ipabatid sa amin, ay aming tatanggapin at mabuksan ang aming kaisipan at aming puso na mapag-ibayot gayon na lamang na ito'y magbibigay sa amin ng inspirasyon na patuloy na naglilingkod na tapat sa inyo. Patawarin niyo kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan, ganun din po pagpapadawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa pang-7 na bahagi na ng ating leksyon sa trimestering ito na may pamagat na sang makalangit na pagkamamamayan. Sa English po ay of heavenly citizenship. Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang ating sinusuri ang pang-7 na bahagi ng ating leksyon. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Filipos 4, talatang 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaibigan, sa pagtatapos ng ating pag-aaral sa aklat ng Filipos ay pinapaalahan tayo ni Apostol Pablo na sa gitna ng magulong mundo, may kapayapaang nagmumula lamang sa Diyos. Kapag ang buhay ay hindi umaayon sa ating naasahan, hindi tayo tinatawag na mabahala, kundi tayo'y tinatawag na magtiwala. Bilang mga Kristiyano, tayo hindi lamang mamamayan ng mundong ito. Tayo'y kabilang sa makalangit na kaharian ng Diyos. At ang pagkakakilanlang ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, lakas, at direksyon sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya nga't sa pag-aaral na ito ay tatalakayin natin ang 3 mahalagang katotohanan tungkol sa isang makalangit na pagkamamamayan. At merong 3 punto muli na ating tatalakayin. Ang lahat ng 3 puntong ito ay nagsisimula sa letter P. Ang una ay proper examples, ang pangalawa ay permanent homeland, ang pangatlo ay peaceful living. Sa bawat punto ay naasahan natin na hindi lamang natin maunawaan ang katotohanan, kundi may pamuhay din natin ito sa ating araw-araw na buhay. Ating isa-isahin ang 3 puntong ito, kaibigan. At ang una ay proper examples. Pastor Marvin, ano ang relationship nito sa ating title na Heavenly Citizenship? Proper examples. Maganda, Pastor Jolis, Pastor Ray. Actually, itong lesson 7, ito yung concluding lesson dito sa libro ng Philippians. At maganda yung title ng ating lesson, A Heavenly Citizenship. Pag titignan po natin, Pastor Jolis, Pastor Ray, na ito yung theme, di ba nasabi natin ng previous lesson, yung theme ng Philippians ay joy. At pag titignan po din natin, yung Philippians is dealing with the practical lifestyle of the Christians. Kasi sa next topic na ay pupunta na tayo doon sa Colossus. Mas technical ang term doon sa Colossus kasi nakikidil siya doon sa mga doctrines. Pero ito, Philippians yung lifestyle. Now, dito sa concluding lesson, ay ang sabi dito ay heavenly citizenship. Now, before na idigin natin yung text, may mga kaisipan ba na ganito?
heavenly citizenship is already true, but not yet fully realized. Yan yung mga, nandyan yan siya, pero the realization ay still in the future. Already not yet. Yan yung tinatawag na already, but not yet. Yan. Then, ito pa ang isa. Christian view, the heavenly citizenship, the Christian view is the tension of the already and the not yet kingdom. We experience now the lifestyle of the heavenly, but the realization is still in the future. Yan. Pero pag titignan natin, yung unang nating outline ay pag titignan mo, proper example. Hindi ba pwedeng example na lang, wala yung proper? Di ba pag sinabi mong example ay model. Pero ang inilagay ni Pastor Julius dyan, may proper. Meron bang improper example? Tingnan mo, maganda eh. 3 verse 17. Sige, isa-isayin natin. 3 verse 17. Mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin na tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon ayon sa limbawang nakikita ninyo sa amin. Tingnan niya, bago tayo, ito yung unang, ito yung heavenly. Kasi may heavenly, may earthly model. Ito muna yung titingnan natin yung earthly. Brethren. Sino yung brethren dito? Sino yung brethren? Yung brethren dito, ina-address doon sa Philippian Church. Mga kapatid, sabi niya mga kapatid, doon sa kanyang sulat. Ito ang kanyang sinabi. Join in following my example. Para bang kanya na, sabi ni Pablo, gayahin mo ako. Yun din ang sinabi sa Corinto eh. Join in following my example. Pero yung kanyang example as he followed Jesus Christ. And note, maganda yun eh, note. Ano ba yung sa Tagalog yung note? Ang sabi sa English kasi, note, tandaan. Note, sabi niya, note. Tandaan nyo, note. Those so who walk as you have asked for a pattern. Ang sinasabi ni Pablo dito dun sa verse 17, join me in following my example. And those who follow the proper, I will choose the word there na ginamit ni Pastor Julius, the proper example. Yun yung una. Now, mayroon palang improper. Mayroon improper. Tingnan yung improper. Dito sa verse 18, nandito yung improper. Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo, at gayo'y sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ito yung improper. Yung kanina, yung proper, ulitin natin na para masundan natin. Simple lang yung ating lesson. Yung isa, proper, sabi ni Pablo, gayahin niyo ako at yung mga iba na gumaya kay Kristo. Yung isa, itong improper naman na example, naniwala din sila sa Panginoon. Ngunit, naging sabi sa English ay, they are the enemies of the cross. Mayroon pala yung kaaway ng cross. Ano yung karakter ng mga kaaway ng cross? Ito, nilagay nila dito. Verse 19. Ang kanilang kahinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Ito yung mga enemy of the cross. Anong ahantungan nila? Their end is destruction. Yan, maliwanag yun sa verse 19. Their end is destruction. Yan yung una. Ibig sabihin nun, yung end of destruction, ito yung dinidiscuss doon sa previous lesson natin na they live in the flesh. Yun yung connection nito. Kaya ang end nila, destruction, because they are not living yung pamumuhay ni Kristo. Ang pamumuhay nila ay pamumuhay ng laman.
Kaya N ay distraction. O, ang pangalawa, tingnan nyo doon sa verse 19 pa rin tayo. Whose God is their belly. Yung God pero hindi yung capital G to. Yung Diyos nila, kanilang tiyan. Parang mahirap yata yan. Kanilang Diyos-Diyosan nila yan. Ang sabi doon ay, ang Diyos nila ay yung kanilang tiyan. Ang priority nila ay is to satisfy themselves. Yun ang point doon. They satisfy themselves. Na instead of satisfying God, they are satisfying themselves. Kaya yun yung pangalawang karakter na whose God is their belly. They prioritize themselves first before God. Yun yung pangalawa. Then ang pangalo doon, whose glory is in their shame. Then anong nangyari sa kanila? Nakatuon sa bagay na yung kanilang makalupa. isipan ay dito lang sa lupa. Pero sila ay lumalakad din. Nagamit bit-bit ang pangalan ni Kristo, ngunit sila ay enemy ng cross. Hindi. Matindi yun. Ito yung sinasabi ni Pablo. Nakita niyo yung dalawang comparison. Kaya yung nilagay yung una online natin doon ay proper example. Itong proper example na ito, they live the pattern of Jesus Christ. Ito yung tinatawag doon sa discipleship na discipleship by imitation. At yung pattern ay si Kristo. Ito naman isa ay improper example. Saan sila nakatuon? Yung attention nila Sarili. nakatuon lang sa earthly makalupa. things. Makalupa yan. Kaya iyon ay distraction. Kaya ito yung tandaan pa natin itong verses 17 to 18 to 19, ito yung jumping board doon sa ating susunod na outline diyan. Ito yung jumping board niya. Ito yung ibinigay sa atin na background bakit itong heavenly citizenship ay kinakailangan natin ito. Pastor Julius, Pastor Ray. Napakaganda ito. Itong sinasabi ni Pastor no 17, 18, 19, ito yung isang buod ng talata, mga kapatid. Kung paano ang Apostol Pablo ay binabalaan ang mga taga-Pilipos na unang-una, ang wala ng ibang nagpapakita o kaya tao na kanilang sundan. Dahil wala naman si Kristo ay hindi naman nila nakita, kundi si Pablo ang kumakatawan kay Kristo na kanilang mismong literal na nakita, nahawakan, nakausap. Mga kapatid, kaya merong kapangyarihan o otoridad si San Pablo na magsasabi sa kanila na gayahin niyo ako na sa aking pamumuhay ay ginagaya ko o hinahalimbawa ko ang buhay ng aking Panginoong Jesus. Malaking hamon yan sa atin, mga kapatid. Tayo na nagtuturo, tayo na nagdidisipulo, tayo na nananampalataya, tayo na ating nananampalataya sa ating Panginoong Jesus na Adventista, ay maaari ba nating sabihin, tularan nyo kami, tularan nyo ako, kung wala ka namang ipapakitang mabuti na halimbawa. Kaya nga, mga kaibigan at mga kapatid, napakalakas at napakabisa ang sinasabi ni San Pablo na gayahin niyo ako sa paggaya ko sa aking Kristo sapagkat totoong kabuhayan niya ang ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid. Merong isang panahon na ako'y nagsasalita, sabi ko ay tularan natin, tingnan natin si Kristo sapagkat siya ang nanguna sa ating buhay. Ano sabi niya, Pastor Julie? Sabi niya sa akin, pakita mo sa akin si Kristo at sundan ko kung nasaan. Sabi niya, ay napakahirap yun. Kaya kapatid, wala nga si Kristo sa atin ay nasa langit na. Kaya nga tayo ang kumakatawan sa Kanya. Tayo yung Kanyang mga saksi. Tayo yung Kanyang mga ambasador.
Tayo ang kanyang mga representative, mga kapatid. Tayo ang kanyang mga alagad at disipulo, kagaya ni San Pablo. Kaya, kung hindi tayo, yan na, 18, kung hindi tayo nabubuhay kay Kristo, ano na ang tawag sa atin? Kaaway tayo ng cross. Mabutit hindi pinersonalize ni San Pablo dito. Sabi niya, kaaway ko yung mga yan. Christ-centered pa rin si Kristo kahit yung mga kaaway niya o kaya umaaway sa kanya, Christ-centered pa rin siya. Pinapanalangin pa rin niya yung mga ito. Mahal na mahal pa rin ni San Pablo ang mga taong ito. Kasi distorted yung kanilang mga pananampalataya at kanyang mga tinuturo, mga kapatid. Mahal na mahal pa rin ni San Pablo ang mga ito, mga kapatid, ayon dun sa mga nabasa kong mga ano. Kaya lang sinabi niya, kaaway sila ng cross. At nagtuturo sila ng maling turo. At iba ang kanila. Bakit sinasabi ni San Pablo ito? Dumating na kasi ang hiwalayan o kaya yung dissension, division sa loob. Kaya itinuturo ito ni San Pablo. Pumapasok na kasi ang maling turo na kinokontra nila yung tamang turo na itinuro ni San Pablo. Ano ba ang mga turong mga ito, mga kapatid? Dalawa ito, yung mga Gnostics beliefs, mga kapatid. Belief ng mga Gnostics, mga ito. Una, yung ini-intellectualize nila at saka philosophy nila, yung mental assent nila, ang doktrina patungkol sa espiritu at ang katawan. Ang turo nila, ang katawan ay matter, evil yan. At ang espiritu, yun ang good. Sabi. Kaya ikaw, sabi, yung katawan mo, evil yan. Kahit anong mangyayari yan, evil talaga yan. Pero, pagpatay ka na, sabi, yung spirit mo, yun ang buhay, yan ang magliligtas sa iyo. Kaya yung katawan mo, kaya kahit pakainin mo ng pakainin, ito, kaya sinasabi ni Pastor kanina, yung tungkol sa laman, kaya ang utak, ang isip, ang mindset ay tungkol sa laman. Makasalanan na ito, evil na ito. Wala ka nang magagawa dito. Hindi ito mababago. Pero yung espiritu, pagpatay ka, yan, okay yan. Kaya may mga doktrinang ganito din, di ba? Na itinuturong kinukontra ang turo ng banal na kasulatan. At iyan ay mahirap. Kundi ito ay isang bagay na sumisira sa doktrina ng banal na kasulatan. Kaya sa kaligtasan, sabi niya, itong unang punto, maliligtas ka pa rin. Kasi yung katawan mo, babalik sa lupa, yung katawan niyan, babaguhin ng Panginoon Diyos. Pero yung espiritu mo, buhay yan. Yan ang ililigtas na. Maling turo nila ito. Kaya tinuturo ni San Pablo na ito na sila ay mga kaaway ng cross. Ang pangalawa, sinasabi dito, ay yung no man is complete without experiencing bad. Walang tao na magiging ganap kung hindi mo maranasan ang pinakasukdulan ng yung bad, yung kasamaan. So, ang turo ng mga ito na pumasok sa Pilipos, na ginugulo yung turo ni San Pablo ay yung kaisipan na gawin mo lang na gawin mo yan dahil hindi ka magiging ganap na tao, hindi ka magiging tunay na lalaki kung hindi mo gagawin yan. Dapat gawin mo rin ang mga yan, tapos gawin mo rin ang mabuti, gawin mo rin ang mga yan para ikaw ay magiging ganap na tao. Maling turo ito, mga kapatid, na you have the liberty to do what you want because God's love is always there and enough to forgive you. Yun ang doktrina ng mga yan, mga kapatid. Kaya tayo, kung mayroon tayong kaisipan na gawin lang natin yung gusto nating gawin sapagkat ang Diyos ay maibigin na nagpapatawad, maling kaisipan, mga kapatid. Kundi, ang tinuturo ni San Pablo, mga kapatid, ay mabuhay kagaya ni Kristo. At paano mabuhay kagaya ni Kristo? Sapagkat wala naman si Kristo kanilang nakikita, nababasa lang nila, si Pablo ang uliran. Si Pablo ang halimbawa na nakita nila
nabasa nila at nahawakan at nakausap nila, mga kapatid. Kaya ito yung isang bagay na halimbawa na hinahamon ng bawat isa sa atin, Amen. mga kapatid, na kagaya ng buhay ni San Pablo. Kaya gusto ko lang bigyan ng practical na leksyon itong ating sinasabi kasi ginagawa natin yung discipleship at ang bawat binabautismuhan, binibigyan natin sila ng spiritual guardian, yung mentor nila. At dito sa ating leksyon, binabanggit na we need mature models in the faith. Yung sanang tinatalaga natin na mga mentor, yung mga spiritual guardian, ay nagbibigay ng proper example talaga sa mga nananampalataya. So, tinalaga tayo sa mundong ito sa mga tao na kung saan ay tinitingnan ng bawat galaw ng bawat isa sa atin. At yung leksyon na ating pinapag-aralan, tayo ay magbibigay sana ng tamang halimbawa sa mga tao na nakakakita sa atin. Tayo tutungo sa pangalawang leksyon. Napakaganda yung ating talakayan sa una. Ang pangalawa ay permanent homeland. Pastor Marvin, dito sa ating pangalawang leksyon, muli ay letter P yung ginamit natin dito, permanent. Kaya kanina nakita natin, Pastor Pastor Jules, Pastor Ray, yung comparison. Yung heavenly at saka yung earthly. Yan. Pero both of them ay mga mananampalataya. Ang pinagkaiba lang yung focus. Kaya mayroong missionary focus. Makalangit at makalupa. Ang focus, yung isang focus ay makalangit, yung isa makalupa. But both of them were in the church. Ito yung sinasabi ni Pablo dun sa verse 17 na yung address niya, mga kapatid. Ngayon, ang hamon niya ay sa dalawa. Hindi lang yung focus ay heavenly at saka yung earthly. Pinagsasabihan sila na ang sabi ni Pablo sa kanila ay doon po sa verse 20 at saka 21. Anong sabi ni Pablo? Ito na yung challenge niya, itong dalawang ito na ang focus ay heavenly at saka earthly. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang may pailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Anong challenge ni Pablo? Tandaan ninyo, sabi mga kapatid, tandaan nyo. Ang sabi ni Pablo, Pagkamamayan sa langit. ang pagkamamayan natin ay hindi dito, doon sa langit. Kaya sabi doon, for our citizenship is in heaven. Tandaan nyo, sabi niya. Kasi ito yung focus niya, ito yung pattern ng dalawa. Heavenly, yung heavenly, walang problema yon. Kasi yun yung kanyang papuntahan talaga. Yung earthly. Kaya sabi ni Pablo, tandaan ninyo, especially those of you who are enemies of the cross, tandaan ninyo, sabi nila, tanggalin itong focus nyo na earthly things, tanggalin ito. Kasi mayroon tayong permanent homeland. Yun ang sinasabi ni Pablo. Our permanent homeland is in heaven, not here on earth. Yung challenge ni Pablo noon sa mga kapatid, sa mga taga-Pilipos, yun din ang challenge natin ngayon. Iba lang yung priority. Pero minsan, mga minamalang kapatid, at tayo din, we're not exempted of that one. Na nandun din tayo. Ano ba yung focus natin? Is it heaven or stay here on earth? Kaya, pag ang focus natin ay to be in the permanent home, dapat yung buhay natin ngayon ay na-shape na ayon sa citizenship papunta sa langit. Kung ang citizenship mo na gusto ay papunta ng US,
pag Tagalog ka, matuto ka ng mag-English. Oo. para bang ganon. Oh. Ibig sabihin noon, from here and now, kasi kung nakita yung sinabi ko kanina, yung already and not yet, from here now, the conduct of heavenly character or heavenly lifestyle, gawin na ngayon. Kasi our citizenship ay doon sa langit na bayan. Hindi, mali yung kanta na, naririnig niyo ba yung kanta na sa langit ay wala ng beer, that's why we drink it here. Mali yun. Mali yun. Hindi, dito pa ngayon, dito na ngayon, you practice now kung ano yung lifestyle doon sa langit. Kaya ang sabi ni Pablo doon, hindi lang yung ating citizenship in heaven, ang sabi doon, which we eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Yung salitang eagerly. Sabik na. Ano ba sa pagkatagalog noon? Yung eagerly, anong sabi doon? Di ba itong eagerly adverb ito? Eagerly. Sabik na sabik. Mayroon ba tayong ganun na karanasan? Na while waiting to come our green card in heaven. Okay ba yung term natin yon, green card? Habang hinihintay natin yung green card natin sa langit, Citizenship. dapat yung ating experience ay eager tayo na muling makita ang ating Panginoong Hesus. Yun yung sinasabi ni Pablo, na kasi minsan, sa katagalan na naghihintay, ang nangyayari para bang nawawalan ka na rin ng gana. Kaya ang emphasis ni Paul doon ay, we need to have that eagerness to wait for the coming of our Lord Jesus Christ. And that eagerness, dapat kinakailangan doon sa verse 21, there will be transformation. Pagbabago. Who will transform our lowly body. Yung transformation na to ay doon sa yung glorification, doon sa langit na bayan, yung physical natin yan. But we need also to be transformed in the likeness of our Lord Jesus Christ. Kaya ang sabi doon, according to the working by which He is able even to subdue all things by Himself. Napakaganda. Kaya mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, ito ang maganda. Na while let's fix now our mind. Let's fix our character and let us fix our lifestyle. Na yung lifestyle po sana natin ay suited for heavenly citizenship. At yung alab, nagbabaga ba yung term sa Diyos? Yung nagbabaga na pananampalataya natin ay wag po nating patayin yon. Yun dapat, yung init ay patuloy habang hinihintay natin ang ating Panginoong Hesus. Sa akin dito sa Juan, ang nakikita ko, tinatanong ko ang aking sarili, bakit si San Pablo ay sinasabi niya na ang ating pagkamamamayan dito sa ating title ng leksyon ay nasa langit. At mula doon, hintayin natin ang tagapagligtas at siya ay darating at iuwi tayo sa langit na bayan. Alam niyo mga kapatid, nakita ko, nabasa ko, na ang Macedonia pala, lalong-lalo na ang Pilipos ay pinaka sinasabikan ng mga Romans, mga tao. Gustong-gusto nilang tumira doon sa Pilipos. Sapagkat doon, ang mga nagre-retirong, nasabi ko, mga nagre-retirong mga sundalo, ang mga businessmen, ang mga professionals, doon ang gusto nilang lugar na tirahan. At maunlad ang lugar ito. At ang mga Romans ay nandito. Yung damit nila, Romans. Yung pananalita, Romans. Yung mga pagkilos, Romans. Lahat yan, mga lugar, ay Roman country, Roman village. Kaya napakaganda,
payapa ang lugar na iyon, mga kapatid. Kaya nga sabi, do what the Romans do, dahil nandun ka sa lugar na iyon. Pag ikaw ay Romans, maalala nyo, si San Pablo noong siya'y gustong batuhin, gustong ikulong, gustong patayin ay, ako din ay taga-Roma, ay natakot ang mga tao sa kanya. Lalong lang ang mga sundalong nag-iipit sa kanya. Bakit? Ay ang Roma ay delikado. Sapagkat kung ano ang utos, kung ano ang batas-batas, yan ay isa sa mga magbibigay ng kapayapaan sa Roma. Dahil ang Pilipos ay napakagandang lugar para tirahan. Ngunit, sabi ni San Pablo, hindi dyan tayo titira. Sapagkat sabi niya, you are citizens of heaven and you must conduct yourself and must match your citizenship in heaven. Sabi ng ating apostol. Kaya, ang isang magandang balita dito, mga kapatid, ang ating lugar na kinalalagyan ay hindi lugar na permanente. Oo, nakakaramdam tayo minsan ng mga lugar na magagandang masasarap na tumira, di ba? Gustong-gusto nilang tumira minsan sa Baguio kasi malamig. Yung gustong-gustong tumira sa Lipa. Yun yung mga gustong lugar na sa Mindanao. Mga lugar na payapa at sagana at ang kultura ay maayos at maunlad na lugar. Pero yung lugar na yon ay hindi nagbibigay ng kapayapaan na lubusan o kaya kontento sa mga lugar na iyon. Sapagkat alam nyo, ang buhay na payapa na sinasabi dyan sa versikulo 4 na sinasabi ni San Pablo, kung paano tayo mabuhay na may kapayapaan. Sabi niya sa 4:4, ano yung sinabi niya, Pastor? Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kayo, kung sasabihin, magalak kayo. Oh, yan. Sabi niya. Magalak kayo. Kung aking sasabihin, natutunan niya. Sabi niya dito, mga kapatid. Yung versikulo 11 pala, dito sinasabi niya, 4:11. Hindi sa nagsasalita ko dala ng pangangailangan sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kagalakang aking kalagayang aking kinaroroonan. You see? So, yung pagiging payapa, yung pagiging masaya ay matutunan mo. Hindi ito isang iglap, kundi matutunan mo kay Kristo ang magiging payapa ng iyong buhay sapagkat magiging kalmado ka kung na kay Kristo at magiging payapa ang iyong buhay, sabi niya. So, you choose to be joyful and you choose to be peaceful and you must choose to be, sabi dito, calm at ang isip ay yan yung magkokontrol ng ating buhay, ang ating sasabihin at ating pagkilos. Sabi niya, aking natutunan, sabi ni San Pablo, mga kapatid. So tayo, matututunan din natin yan na magiging kagaya ng ating Panginoong Jesus na may payapang buhay, Pastor. Napakaganda yung sinasabi ng ating leksyon. We belong to those who are bound to heaven. Sa mga nananampalataya, they set their minds on heavenly things, yung binabanggit natin kanina. Pero doon sa mga makasalanan, sa mga lost, they set their minds on earthly things. Yung mga maligtas, they set their minds on heavenly things. Ngunit kung minsan nakikita ko, Pastor Marvin at Pastor Ray, karamihan sa atin ay ang ating isipan pa rin ay nandito sa lupa. Hindi pa rin sa langit ang ating iniisip. Kundi hindi nagmamatch yung ating conduct doon sa ating citizenship na sinasabi ng leksyon because we are so caught in material things. Kung ano yung ating nakikita dito sa lupa na kung saan ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Yun yung ating nakikita pa rin, yung nakatuon sa ating isipan. Kanya kung minsan, yung ating citizenship na heavenly ay hindi match doon sa buhay na ating buhay dito sa lupa. So, kagaya ng sinabi ni Pastor kanina na Ray,
Just as the Roman colonists never forget that they belong to Rome, you must never forget that you are citizens of heaven. Amen. And your conduct must match your citizenship. Ito kaya nakikita sa ating buhay bilang isang nananampalataya. Pag tayo ay nasa restaurant at hindi maganda yung paglingkod sa atin, ay how do we treat the waitress there? Meron nga akong pastor totoong nangyari ito Hindi ko lang nakwento ko na yung anak ay nasa abroad. Mami, maghanda ka at pupunta ako dyan sa Pilipinas at iuwi kita. Ay sige, pinaghandaan. Itong mga gagawin mo, lahat yan, pinaghandaan na. Noong papunta na sa Amerika, dumaan na sila dito sa NLEX. Kumain sila. Nung kumain, ay hindi na lumabas yung nanay. Bakit hindi na lumabas? Nakahanda na yung pagkain. Tapos nung binuksan, pinilit yung lumabas. Sumagot. Kakain na tayo, nanay, sabi. Sabi ng matanda What? What did you say? Sabi, Ilocano ang Pastor Marvin. What did you say? Sabi, anong ginawa nyo kay nanay? Bakit nag-i-English na? Hindi ko alam sa iyo kung anong sinabi mo sa kanya. Tapos kumain na tayo. What is our viand? Sabi daw, what is our food? So tinanong daw kung anong gusto. I like burger, sabi. Burger na. Ayaw na ng pinakbite. Ayaw na ng pinakbite. Tapos nung lumabas, sa katanghalian ng araw, naka-jacket na. Abay, sabi, nag-i-English na, burger ang gusto, naka-jacket. Bakit? Itinuro pala sa kanya nung anak, nanay, dito sa Amerika, ay English ang salita. Yung sabi ni Pastor Marvin. English ang salita. At ang pagkain dito ay mga burger na, mga tinapay. At malamig dito, nanay. Kaya nung paglabas ng matanda, nag-i-English na, nandito pa lang sa Pilipinas papunta pa lang sa Amerika, nag-i-English na, naghahanap na ng burger na pagkain, naka-jacket na. Ang isip niya ay nasa Amerika, pero yung katawan niya nasa Pilipinas. So, ganun sana ang atin. Ganun sana ang buhay natin. Mga kapatid, citizenship natin. Okay. Salamat, tayo ay tatungo na sa pangatlo. Napakaganda yung ating mga talakayan. Kanya't tayo tutungo na sa pangatlong bahagi ng ating leksyon, Peaceful Living. Okay. So, pagkatapos na ating nakitang proper examples, permanent homeland, atin nang titingnan yung mapayapang pamumuhay. Pastor Marvin? Paano magkaroon ng mapayapang buhay? Samantalang si Pablo ay nasa bilangguan. Paano niya, how did he coin the idea na peaceful living while he's still in the midst of suffering? Kaya ang sabi dito sa 4 verse 8, Verse 8, kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang mga bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyong mga bagay na ito. Maganda yung term na dito sa English sabi niya, if there anything praiseworthy, ano man ang mahalaga dyan, ang sabi na dito, meditate on these things. Yung salitang meditate, yung sa Tagalog, anong pagkatagalog dyan? Sa huling praise ng verse 8, anong sabi dyan? Isipin ninyo mga bagay na ito. Isipin ninyo. Ayan. Isipin ninyo. Huwag padalos-dalos. Minsan kasi, ang buhay pananampalataya ng isang mananampalataya, padalos-dalos sila at hindi nila iniisip kaya hindi ka nagkakaroon ng peaceful living. Kaya, pag tingnan nyo itong libro ng Philippians, yung mag-umpisa siya doon sa Philippians 1:18, rejoice, and I say again,
rejoice. Rejoice. Tapos doon sa Philippians 4:4 ang sabi doon, rejoice in the Rejoice. Lord always. Mayroong yung term na always. Yeah. Always. Kaya hindi yung ma-rejoice ka ngayon, mamaya nakikipag-away ka. Hindi. Kaya ang sabi niya doon, rejoice always. Again, I will say rejoice. So, sabi ni Pablo, rejoice, rejoice, rejoice. Then doon sa verse 18, finally. Para bang gawa ng conclusion. Paano niya nasabi na rejoice lahat? Now, tingnan ninyo, nagbigay siya ng example doon sa kanyang karanasan. Ano yung karanasan niya? Doon po sa verse 11 at saka 12 and 13. Hindi sa nagsasalita ko dala ng pangailangan sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Ang ganda nito eh. Kaya ang sabi niya, ako natutunan ko. It's a personal testimony. Yung conclusion ng Philippians, actually, doon sa last part, yung binasa, ito yung personal testimony ni Pablo kung paano niya naranasan ang joy o rejoicing sa Panginoon. Kaya sabi niya, in all things, naranasan niya ng shipwreck, naranasan niyang nagutom, naranasan niya na mayroong kayamanan, naranasan niya lahat ito. Pero anong sabi ni Pablo? Anong sabi ni Pablo? Both to abound and to suffer need. Doon sa 13, ito yung very familiar kasi minsan kinukot lang natin yung verse 13, hindi natin kinukot yung above na text. Kaya ang sabi doon, I can do all things through Christ who strengthens me. Yeah. Yun yung sinasabi ni Pablo. Kaya yung peaceful living, mararanasan yan ng isang mananampalataya kung sa lahat ng bagay ay ang Panginoon ay nandyan at ang Panginoon ang siyang nagpapalakas. Kasi yung peaceful living, hindi ka magkakaroon ng peaceful mind, peaceful character, o anumang klaseng peace yan pag wala si Kristo sa buhay mo na nagpapalakas sa'yo. We can only experience peaceful living when we are at peace in Christ. The moment that we are not at peace in Christ, then wala po tayong kasaganahan. Because our citizenship in heaven, we should be at peace in Christ in all things. Amen. Yun ang magandang punto. Ay sabi dito peace is not the absence of trouble, but it is the presence of God's protection inside you. So, ang trouble o kaguluhan ay laging nandyan, mga kapatid. Darating yan. Kalakip ng buhay natin sa mundo. Pero, meron tayong kapayapaan kung iniisip natin lagi na nagtitiwala tayo na ang presensya ni Kristo ang siyang naroon sa ating buhay, mga kapatid. Amen. Kaibigan, kanino ka humuhugot ng impluensya? Saan tunay na nakato ng iyong puso? At nahayag ba sa iyong pamumuhay ang kapayapaang mula sa Diyos? Sa ating napag-aralan, malinaw na ang isang makalangit na mamamayan ay nakikilala sa kanyang sinusundan, sa kanyang pinanghahawakang pag-asa at sa paraan ng kanyang pamumuhay. Tayo'y tinatawag na sumunod sa tamang halimbawa, mamuhay na may pananaw sa ating walang hanggang tahanan
at magtaglay ng kapayapaang nagmumula kay Kristo. Kaya't sa gitna ng mundong pansamantala, naway piliin nating mamuhay bilang tunay na mamamayan ng langit, araw-araw sa salita at sa gawa. Maraming salamat sa ating mga panauhin na si Pastor Marvin at Pastor Ray sa kanilang pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon mula sa ating leksyon. Tunay na napakayaman ng ating naging pag-aaral ngayong oras na ito. Ngayon din kami po ito pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagit nakinig sa atin sa oras ng pag-aaral. Naway ang mga aral nating natutunan ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay, magpalalim sa ating pananampalataya at magbigay ng pag-asa sa ating lahat. Tayo po muna ay makinig ng isang tanging bilang, pagkatapos ay hilingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Itong ating mundo ay hindi ang ating tahanan, pagkat tayo ay manlalakbay lamang. Ang ating ngang tahanan ay doon sa langit, inihanda ng ating Diyos Ama. Kaibigan, ano ang iyong kinawiwilihan dito sa lupa na puno ng kasalanan? Laging may kalungkutan at kabiguan. Kaibigan, hindi ito ang tunay nating tahanan. Tayo na sa langit na magandang tirhan, dooy wala ng hirap na ating mararanasan. Halina't sumama sa langit, kasama si Jesus sa langit na tahanan. Kung ika'y umiibig dito sa sanlibutan, pagkat yaman mo ay higit pa sa iba. Kaibigan, payo ko sa'yo, iwanan ang lahat upang kamtin mo ang buhay sa langit na tahanan. Tayo na sa langit na magandang tirhan, dooy wala ng hirap na ating mararanasan. Halina't sumama sa langit, kasama si Jesus sa langit na tahanan. Tayo na sa langit na magandang tirhan, dooy wala ng hirap na ating mararanasan. Halina't sumama sa langit, kasama si Jesus sa langit na tahanan. Halina't sumama sa langit, kasama si Jesus sa langit na tahanan. Kasama si Jesus sa langit na tahanan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa aklat ng Philippians. Nakita po namin ang katuwaan, kasayahan, kung ang buhay namin ay na kay Kristo. Panginoon, ang aming citizenship ay nasa langit. At bigyan niyo po kami ng
eagerness habang kami naghihintay sa pagdating ng aming Panginoong Yesus. Panginoon, nawa ang bendisyon ay maranasan ng bawat isa po sa amin na nanonood man sa programang ito o nakikinig. Nawa ang magandang balita ay maging karanasan nila sa buhay nila bilang isang mananampalataya. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, huwag po ninyong kalimutang muli tayong magsama-sama sa susunod na edisyon ng Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid, Pastor Jules Bermudez. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay sumasa ating lahat.